Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So first card ni Leo, we have new exercise program. Ayan. So baka kailangan ninyo ngayon na mag-engage into exercising. Pero, maaari 'no, na iba na ngayon yung klaseng exercise na gagawin ninyo. O puwedeng ibang program, gano'n. Baka meron na kayong susunding program ngayon. Dati siguro wala. Alam mo 'yun, kung ano lang yung gusto ninyong exercise, maaaring gano'n lang. At ngayon, pupuwedeng may program na kayong susundin, na tapered doon or tailored doon sa kung ano ang kondisyon ng inyong katawan, puwedeng gano'n. So we have heavenly signs. May mga signs, symbols, synchronicities, omens siguro na pinapadala sa inyo ang divine universe. Kaya po puwede na ang iba sa inyo siguro sa ngayon, you need to pay attention to what you are seeing, okay? Maari kasi na meron ditong ano kayo, meron kayong pinagdadasal, maaaring meron kayong hinihingi na meron kayong hinihinging um, specific sign, puwedeng gano'n. Or kung hindi man, guidance. Baka nagdadasal kayo for guidance, kaya yun, dinadaan ng divine universe sa mga signs, yung guidance na hinihingi ninyo. So, yun, pay attention kayo kasi yung divine universe gumagamit ng iba't ibang klaseng um, nature elements, para magpadala sa atin ng mga sign. Kadalasan gumagamit siya ng mga animals, katulad ng mga butterflies, yun ang pinaka-common, butterflies, iba-ibang kulay, iba-ibang meaning, iba-ibang message. Grasshoppers, diba? Ladybugs, minsan gumagamit siya ng ganyan. Birds, yun ang mga most common, or other things, Kaya pay attention kayo kasi kung yung sign na yan, symbol na ginagamit ng universe to give you a sign or signal, um, mapapansin ninyo yan na sulpot ng sulpot, no? It's showing up sa buhay mo constantly. Kaya hanggang sa mapansin mo na, ay teka lang, bakit kanina nakakita ko ng butterfly, ngayon siya uli, same color, ganyan, ano? So, mararamdaman mo yan at may isip mo na, okay, so this could be a sign para sa akin. So, at kung hindi mo sigurado kung anong ibig sabihin ng nakita mo, so, i-google mo lang yan. Okay? Google mo lang, search mo. Kunyari, lagi ka nakakakita na ganito, blue butterfly, merong lipad ng lipad dyan, sa harap mo, sa garden ninyo, 'di ba, sa balkonahin ninyo, or kung saan mo man siya nakikita, sa cellphone ninyo, 'di ba? 'Pag nagba-browse kayo ng social media ninyo, maaaring nakikita ninyo blue butterfly, 'di ba? So, kung ano man specific kulay 'yan, i-ano din ninyo, isulat ninyo diyan kasi iba-ibang klaseng kulay, may kanya-kanyang message 'yan, may kanya-kanyang symbolism 'yan, kaya i-indicate ninyo kung anong kulay. Alright? Basahin ninyo kasi marami na ang nag-e-explain sa online, 'di ba? Marami ng articles and blogs na nag-e-explain kung anong ibig sabihin or spiritual meanings ng mga signs na 'yan or symbols na 'yan na pinapadala sa atin ng universe, okay? Your next message is be true to you. Ayan. So, para na maging masaya ka, 'di ba? Dapat maging authentic ka sa sarili mo. Dapat maging honest ka sa sarili mo. Kasi kapag ikaw ay totoo sa sarili mo, talagang ang tendency nito, magiging totoo ka din sa ibang tao. And kapag totoo ka, 'di ba? Authentic ka sa truth mo, you will also be attracting people, na magiging totoo din sa'yo. Kaya yun ang maganda, na makaka-expect ka din na yung mga tao sa paligid mo, magsasabi din ng totoo sa'yo,
magpapakita din ng kanilang totoong nararamdaman sa'yo, ang gano'n. Mag-e-express din sila ng sarili nila sa'yo, 'di ba, ng kung ano yung totoo, kung ano yung truth nila, yun din ang ipapakita nila sa'yo. Kaya magandang, 'di ba, maging authentic ka muna sa sarili mo, para na maka-expect ka din ng mga tao, 'di ba, sa paligid mo na maging authentic din sa'yo, 'di ba? Kasi you can't expect honesty from other people kung ikaw nga sa sarili mo, 'di ba? Hindi ka maging honest. So, tignan natin ano pa ang ganap. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Maraming bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have High Priestess. Ayan. So, si High Priestess is a reminder para sa iyo na magtiwala ka sa intuition mo. Unang-una, makinig ka, magtiwala ka at sundin mo kung ano yung binubulong ng intuition mo. Kasi your intuition is divine guidance. No? Maaaring hindi lang sa mga signs, no? Through symbols, ipapakita sa iyo ng divine ang gabay niya sa iyo, but also through your intuition, through your dreams. Okay? Kaya pay attention ka sa mga yan. Alright? Magtiwala ka sa kung ano naririnig mo, ano nakikita mo, at ano yung pumapasok sa intuition mo. Okay? Kasi yun yung gabay sa'yo. Yun ang magli-lead sa'yo towards kung saan ka dapat mapunta or ano dapat mong gawin. Alright? So, we have the tower, Leo. Merong, merong biglaang pagbabago na mangyayari. Yung mga pagbabagong ito, hindi ito yung gusto mong pagbabago. Hindi ikaw yung mag-i-initiate ng mga pagbabagong ito, hindi ikaw ang gagawa ng mga pagbabagong ito. But this is the universe going to do this for you. Okay? Kasi, ano ito kung ano man ang event na to, anong sitwasyon ang magbabago dito, gawa ito ng universe kasi i-align ka na ng universe ngayon sa kung ano yung i-align ka na niya patungo doon sa destiny mo, 'di ba? I-a-align ka niya doon sa kung ano yung purpose mo sa buhay, ganyan. Kaya ano ka, sumabay ka na lang sa agos ng buhay. Kung may mga pagbabago, kung ano man mga pagbabagong ito, wag mo nang kontrahin, ganyan. Wag mo nang pigilan, you just go with the flow. Okay? You just go with the flow. So, what else? Kasi ano yan, iba-iba yan, depende din sa inyong sitwasyon. It could be in any area of life yan, depende. Pwedeng trabaho, pwedeng may pagbabago sa career, pwedeng may pagbabago sa dynamics, no, sa inyong pamilya, sa relationship, no, depende yan sa inyong sitwasyon. So, we have the moon, yan, so katulad lang din ni High Priestess ito, si moon, paalala ito sa'yo, no, na huwag kayong magmamadaling magdesisyon kung meron kayong kinakaharap na decision making, kasi maaari 'no na kumbaga bizarre pa para sa iyo ang iyong sitwasyon. Maaring nagdadalawang isip ka pa din sa kung ano ang gagawin mo, ano magiging desisyon mo because maybe you are not sure yet kung ano nga ba ang totoong, gagawin mo rito sa iyong sitwasyon. So, 'yun pag-isipan mo munang mabuti, 'yun nga makinig ka sa intuitive messages na natatanggap mo, sa guidance sa'yo ng universe, at 'wag kang papadala 'no sa kung ano-anong mga, sinasabi sa'yo ng ibang tao kasi pupuwedeng meron dito mga taong nag-a-advice din sa'yo. You don't need to follow them, 'di ba? Kasi buhay mo 'to, dapat lang na sarili mo yung susundin mo, dapat lang na kung ano yung, gusto mo, kung ano sa tingin mo ang tama at ano sa tingin mo yung makakabuti para sa'yo din yun ang gawin mo, okey? Not necessarily na yung mga kagustuhan ng ibang tao, yung sinasabi nila sa'yo yun ang susundin mo, okey? Because this is your life, you should choose life in your own terms, okey? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.